gumawa daw ng account para lang makapag-comment ng hindi maganda. Pero duda si Chris na mga kaalagad na yung gumawa sa account na yun is kakilala lang niya. Kundi hindi pala si Mambit yung sinasabi ko kanina na kamukha ni Inkar. Kumbaga si Ati Tata. Sorry, yun yung... Magandang araw sa inyong lahat mga kaalagad. So sa video ito mga kaalagad, subukan ko pong panoorin itong live ni Chris na kanina. Ayan po, nag-live po siya 2 hours ago po ito. Subukan nating alamin mga kaalagad kung ano yung mga nasabi niya dito sa kanyang live. No, baka may update or ano mga ganap natin ngayon. Alam naman natin mga kaalagad na bilang tagapagsubaybay ni Chris na is kailangan natin nag-aabang tayo ng update sa kanya mga kaalagad, no? So tara mga kaalagad, simulan na po natin. Ayan mga kalagad, so dito mga kalagad, ang unang topic dito ni Chris na is may gumawa daw ng account para lang makapag-comment ng hindi maganda. Ang pinangalan daw sa account ay Bit Buagas or Bit Ansas. Pero yung pangalan na yon is hindi talaga daw yung totoo na Bit Buagas or Ansas. Kumbaga ginamit lang yung pangalan ni Mambet para lang makapag-comment ng hindi maganda sa mga post nila. So, pero duda si Chris na mga kaalagad na yung gumawa sa account na yon is kakilala lang niya kung hindi ibang tao. May duda si ang ating Chris na mga kaalagad. So siguro may instinct na yan. Kumbaga may pinagdudadahan na si Chris na na sabi ni Chris na dito na baka nakapunta na yung gumawa ng account na yon. Baka nakapunta na nga dito sa bahay nila ni Chris na at kakilala lang nila. So masaklap isipin no na medyo wala kang nakakalito rin or wala kang maisip kung bakit may mga tao talaga na handang gumawa ng ganyan para lang makapag-comment ng masasakit, makapang-bash lang, handang gumawa ng account. Talagang nag-effort para lang maghatid ng mga negatibong mga komento. So hindi ko maintindihan yung mga taong ganyan mga kaalagad. So ano bang kinaano nila kay Chris na ngayon? Kawawa nga yung bata, nagkasakit, no? Kahit paano na pinipilit niyang mag-vlog, tapos ikaw dyan, hate ka ng hate. Kumbaga siguro inggit to, literal na inggit tong sinabi ni Chris na dito na gumawa ng account para makapang-bash sa comment. Literal na inggit yan. Kaya hindi ko masisisi si Chris na dito mga kalagad na okay tayo mga malalayo kay Chris na kapag halimbawa kapag maiinggit tayo, hanggang comment lang tayo, di ba? Hanggang comment lang tayo kasi nakampante tayo na malayo kumbaga walang magagawa na action si Chris na kasi malayo tayo. So kung bashers tayo niya, comment lang tayo ng comment ng masasakit kasi ayun nga, malayo. Pero dito kasi nag-effort pa, gumawa pa ng account para makapang-bash sa kanila. So kahit ako naman sa lugar ni Chris na mga kalagad, na nag-effort talaga, so parang malalim talaga yung inggit or hate na nararamdaman niya sa kay Chris na kasi kailangan pa niyang mag-effort para makapang-bash lang, magtago sa ibang pangalan, no? Ginamit pa yung pangalan ni Ma'am Bit Buagas or Bit Ansas nang sa ganun siguro is malito siguro si Chris na kaya yun yung ginawa niya, no? So pero tayong lahat may instinct, kaya si Chris na may pagdududa na hindi ibang tao itong gumawa ng ibang account, no? Kakilala lang nila, no? ayun mga kalagad, ito yung unang topic dito ni Chris na. So ayan, manood pa tayo kung ano yung mga nabanggit pa niya dito. Mismo sabi ni Chris na dito na kawawa daw si Mambet, yung tunay na Mambet na wala namang ginagawa, pero yun yung mapumbuntungan ng ibang mga kalagad natin na walang kamalay-malay, walang kaalam-alam na yung pangalan na yun ay hindi pala si Mambet, kumbaga ginaya lang para makapanira. Tapos may mga kaalagad tayo, hindi talaga maiwasan na may mga kaalagad tayo, lalo na yung mga nanay na hindi marunong mag-fact check kung si Mambet ba talaga yung nag-comment ng ganon, ng masama tungkol sa kanila ni Chris na halimbawa. So yung mga kaalagad natin, alam naman natin na hindi talaga papalampasin yan kung may mga basher, may nagbabasa Chris na talagang atakihin yan ng mga ibang kaalagad natin, sasagutin nila yan sa comment section at papatulan nila. So malas lang kung yung tunay na Mambet yung mabash nila, masabihan ng hindi maganda ng mga kaalagad natin. So kawawa, tawa nung sinabi ni Chris na mga kaalagad na kawawa yung tunay na Mambet kung siya yung magpabuntungan dahil ayun nga, yung pangalan niya ginamit doon sa isang gumawa ng account para manira sa kanila ni Chris na.
So ingat-ingat kayo mga kaalagad, no? Check, baka isa kayo sa makadaan sa comment nito ni Bet Buagas or Bet Ansas. I-fact check nyo. Madali naman yan madali naman yan alamin kung totoo ba itong account. Basta duda ako dito, 'di ba si Ma'am Bet yung yung kamukha ni Inkar, yun ba yun si Ma'am Bet? Medyo kasi medyo busy kasi ako kahapon like that, no. Medyo nalimutan ko na yung pangalan niya. Basta may kakilala ka close si Krishna na pangalan Ma'am Bet. Basta duda ako yung kamukha ni Inkar na sumasama doon kay Krishna nung nagcha-charity sila. So mga kaalagad, wag muna kung may mag-comment man ng hindi maganda, manira, bago niyo patulan, i-check niyo muna yung account. Bisitahin niyo, madali lang naman malaman kung account niya ba talaga yon. Halimbawa kung sa Facebook mo bash, i-stalk nyo lang, tapos kung marami ng mga photos, tunay yun, huwag nyo i-bash kasi mabait yung tunay na Bet Buagas daw. Kasabi ni Chris na naawa daw siya nga, nag-alala siya kasi yung pangalan niya yung ginamit. So kung maraming picture, so meaning legit yun na kay Ma'am Bet Buagas. Pero kung walang picture, tapos kakagawa lang ng account, meaning ginamit lang yung pangalan, tapos ayun, pwede kayo doon, pwede nyo pagsabihan ng hindi maganda kasi hindi naman talaga maganda yung ginawa niya na gumamit ng pangalan, gumawa ng bagong account para lang makapanira mga kalagad. So pwede kayong mag-comment doon, no? So yun po yung paraan sa pag-check, no? Check muna kung may mag-comment dyan na Ma'am Bet. Iwasan natin na magbato ng masasakit na salita sa tunay na Ma'am Bet kasi wala naman siyang gano'n na pag-uugali. At ayun nga, concern si Chris na kay sa tunay na Ma'am Bet, no? So iwasan po natin, no? Mag-fact check po tayo mga kalagad kung sino yung binabato natin. Mismo sinabi ni Chris na niya dito na I think daw, no? Mismo siya nag-isip na kilala lang niya yung tao na yon. So malaki yung inggit, so delikado yung ganyan, no? Minsan kasi yung inggit kapag malubha na, nahantong na sa mga delikadong mga aksyon. Ay nako, iwan ko na lang bakit may mga taong ganyan, no? So hindi talaga yan maiiwasan. Ang lang talaga, ang di maganda is kakilala lang nila ni Krishna. Hindi naman sure kung kakilala ba nila, basta sa instinct ng Krishna is kakilala lang niya at nakapunta na daw dyan sa kanila. So hindi ibang tao. Baka nga minsan kapitbahay like that, yung mga ganon, no? Yung mga nararamdaman mong inggit sa inyo at ayaw, may mga ganon kasi, may mga tao talaga na like mga kapitbahay mo or mga relatives mo na medyo parang ayaw nila makita na umasinso ka, kaya gumagawa sila ng paraan para hilahin ka pababa. Yun, at isa na yun na nag-effort talaga ng gumawa ng account. So kawawa naman si Krishna, no? Sana ipag-pray natin si Krishna mga kaalagad kasi may mga tao palang ganito sa paligid ni Krishna na inggit talaga yung nararamdaman. So hindi kayang manood, hindi kayang sumporta sa kakilala niya kasi sabi ni Krishna kakilala lang niya to. So inggit, iba yung, basta ako mga kaalagad, yung inggit is hindi simple lang kasi yung ibang inggit kasi minsan lalong lumalala, tapos yung inggit na yon handa nang gumawa ng aksyon na ikakapahamak sa kinaiinggitan niya. Yung alam mo yun, so ipag-pray po natin si Krishna, no, na hindi matablan at ilayo sa mga taong inggit na mga ganyan, no. Duda pala, may hint na alam na ni Krishna kung sino. Kasi sabi niya dito mga kalagad na kilalang kilala siya nung tao na yon yung gumawa ng account. At sabi ni Krishna dito na kilalang kilala ko rin siya. So may duda na si Krishna dito mga kalagad na kung sino yung taong gumawa ng account na yon para makapanira sa kanila. So mahirap naman talaga, hindi lang minention dito ni Krishna siguro, iwan ko lang kasi on the spot ko kasing pinanood itong live. Pero mamaya kapag minention niya, so sabihin ko naman sa inyo, di ba? So alam niya. So mahirap naman, sana hindi ni-mention ni Krishna dito. Kasi mahirap kasi wala pang evidence, no? Wala pang ganon. Mahirap kasi may mga inggit like that na gumagawa ng account, pero pag pinangalanan mo sila or umabot sa point na kumprontahin mo, pwede nila yung i-deny kasi nagtatago sa ng iba ng pangalan, at kapag i-deny na nila, wala ka nang magagawa kasi wala kang evidence, no? Pero good to know kasi may pagdududa na si Krishna kung sino yung tao na yon, mga kaalagad.
Ni Krishna dito na bakit kailangan pang manira, hindi na lang bakit hindi pwede na lang manahimik. Totoo. Gawin mo na lang inspirasyon si Krishna, at kung halimbawa mga kaalagad, isipin na lang natin na kapitbahay or ka-relatives ito ni Krishna, halimbawa, suportahan mo na lang, or pwede ka ring mag-ride sa kanya, no? Kaiba, maging close kayo masyado ni Krishna, yun, no? Maging hindi yung plastikan. Kumbaga, i-admire mo siya, gawin mo siyang inspirasyon. Kumbaga, mag-vlog ka din, magpatulong ka kay Krishna, yun lang. Pwede naman yung ganun eh. Hindi yung inggit, yung negative talaga na pamamaraan yung pinili mo na gumawa ng account para manira sa kanila. So, kung wala kang kakayahan na humarap sa camera, maging vlogger, dahil tanga ka siguro, or bobo, no? Wala kang potential, at boring ka panoorin, so manahimik ka na lang. No? Yun to yung sinabi ni Krishna dito, na bakit kailangan pa manira. Kung hindi mo kaya yung ginagawa ni Krishna, manahimik ka na lang. No? Hindi yung umabot sa point na mag-effort ka pa talaga para lang makapanira sa kanila. Ay, oo nga, legit yung sinabi ko dito, mga kalagad, na yung mambet pala is yun pala yung kamukha ni Inkar, yung laging kasama ni Krishna kapag nag-grocery sila, nag-charity sila. Kasi nung pag-comment daw sa account na yon, tinanong mismo or sa chat ni Krishna si Mambet kung account niya ba yung nag-comment. So sinabi ni Mambet na hindi. Tapos in-stock nila yung account na yon, kakagagawa lang ng account. Ginamit lang yung pangalan ni Mambet. Kilala daw talaga ni Krishna itong nag-comment, mga alagad. So mga kaalagad, daw, kung saan, i-comment nyo dyan mga kaalagad kung saang post yan nag-comment na yung Bet Buagas na yan. No, yung mga naninira. Saan ba ang post nag-comment yan mga kaalagad? Sa mga kaalagad natin dito na updated din sa Facebook, baka may mga idea kayo. I-comment nyo lang mga kaalagad. Check natin yung comment niya. No? Ayun yung sinabi ko kanina. Sabi ni Krishna dito mga kalagad, naawa daw siya kay Mambet, yung tunay na Mambet, dahil siya daw yung mga chinachat na mga supporters na mga kalagad natin, na siya ba yun. Ayun, mabuti yung ibang mga kalagad natin, kung sa pag-chat is itanungin pa nila si Mambet kung siya ba yun. Hindi may iwasan na may mga kalagad tayo na biglang hindi na magtatanong sa sobrang gigil, no, hindi nagustuhan yung comment na yon. So diretso sila message ng masasakit, chat na masasakit kay Mambet. So may ang sabi naman ni Krishna dito, may nagtatanong daw, may maraming nagchat sa kanya kung siya ba yon. So naawa si Krishna kay Mambet. So yun yung sinabi ko kanina mga kaalagad. Mabuti yun, wala namang masama doon sa mag-chat tapos magtanong kung siya ba yun. Isa din yun sa pamamaraan ng pag-fact check sa isang account. Mabuti magtanong muna, no? Huwag padalos-dalos, kasi kahit papaano iwasan din natin na mapagsabihan ng masakit yung si Mambet, no? Kasi close pa naman yun nila ni Krishna, at isa din yun sa mga gumaguide ngayon ni Krishna, mga kaalagad. So hindi ako nagkamali, no? May mga kaalagad tayong ito talaga yung masama talaga kapag ginamit sa social media, kapag ginamit talaga yung pangalan mo, may ibang talagang mga tao na ibabash ka talaga, ikaw talaga yung pagbuntungan, kasi akalain nila na ikaw yun mahirap kapag may makatrip sa'yo. Ay, hindi pala si Bet yung kasama ni sorry mga kalagad ngayon naalala ko na habang pinanood ko yung vlog ni live ni Krishna mga kalagad, naalala ko na hindi pala si hindi pala si Mambet yung sinasabi ko kanina na kamukha ni Inkar. Kumbaga si Ati Tata. Sorry, yun yung inakala ko ni Bet. Si Ati Tata pala yung kasama ni Krishna kapag yung nagcha-charity sila, nag-grocery, no? Yung sa Facebook din ni Krishna, si Ati Tata pala. Ito pa lang si Bet. Ay, ito siya. Lilibet Buagas. Ayan, isa din ito sa mga nagbablog kay Krishna. Ayan, 3 days ago, 2 days ago. Ito pala si ayan, makikita niyo mga kaalagad diskarte ni Bet, Lilibet Buagas. So nagba-vlog din siya. Ayun nga mga kaalagad. The time na nag-celebrate sila sa Father's Day, yung may hinanda si Krishna,
Nandito, nandyan pala yun si Ma'am Beth. Yun nga. Oo. Nandun pala si Ma'am Beth the time. So, hindi pala, ito si Ma'am Beth guys ha, ito yung tunay na Ma'am Beth. So, hindi siya yung nagko-comment na manira. So, ito lang, si Ma'am Beth lang yung ginayahan ng pangalan ng gumawa ng account para manira. Yan, sorry mga kalagad ha. Si Ati Tata pa yung kamukhanin ka. So, ayun lang for this video ngayong tanghali mga kalagad kasi may lakad pa kasi ako. Kaya hindi ko muna itinapos tong live ni Chris na. Pero yun yung first topic niya mga kalagad dito na may gumawa daw ng bagong account para lang manira sa kanila na pinangalanan, kinuha yung pangalan, ginayang yung pangalan ni Ma'am Beth Buagas. So, ayun. Ipag-pray natin po si Chris na kasi kakilala lang niya, duda siya talaga na hindi ibang tao yon. So delikado kasi alam niyo na mga kalagad, naintindihan niyo naman siguro ako, no? So ayun lang mga kalagad for this video at abang-abang lang kayo sa upload ko mamayang gabi pagkatapos ng lakad ko ngayon. Panoorin ko yung live niya ng tuloy. Tapos gawa din ako kung ano yung mga na-topic niya dito sa video ito mga kalagad. So, pero sa ngayon yan lang, ito lang muna mga kalagad, no. So maraming salamat mga kalagad sa panood itong video. At ayun, subscribe my YouTube channel mga kalagad at i-like itong video at maraming salamat po at God bless sa inyong lahat mga kalagad.